Magandang umaga sa inyo, Pilipinas. So day yun, kakatapos lang na makipag-usap ako kauwi ko lang sa bahay, kakatapos ko lang makipag-usap sa mga tao na pumunta dun sa pwesto. Syempre, diba, nakakaya naman na bumiyahe pa sila na sobrang layo, tapos pagdating dun, hindi naman pala ako aabutan. So day, pumunta muna ako dun sa pwesto, makakwentuhan muna yung mga bumisita dun. Tapos picture, ganun. Nakakatuwa naman itong pusa ako rito. Magandang umaga sa inyo, Pilipinas. Kayo muna, makikipagkwentuhan muna ako sa inyo, lalo na OFW dyan sa abroad. Okay. Cheddar, hello. Okay. So sa mga pinaka-paborito kong pusa, si Cheddar. Cheddar, hello, good morning sa'yo. Good morning sa'yo, Cheddar. Hello. Good morning. Oh, late live na nga, brother. Late live. Late live na. Good morning, Cheddar. Hello. Nakakatawa talaga itong pusa ako na to. Magandang umaga sa'yo, Cheddar. Magandang umaga sa inyo lahat. San Diego, kamusta dyan sa San Diego, California? Walang tinda kasi may sakit yung ibang mga tao ko. Tapos meron ako isang taong nag-resign. So syempre, diba, pagka may nagre-resign, nababawasan ang moral ng iba pang mga tao. May sakit na nga, tapos mababa pa yung moral. So sige, magpahingay na muna, diba? Masama ang pakaramdam. Good morning, kamusta kayo dyan? Jerome Carillo, good morning. Ay shush, ang pusa, kawawa naman. Si Cheddar, bati ka muna sa kanila, dali. Bati ka muna sa kanila. Bati muna ang pusa. Bati muna. Oh, inuubo. Ay shush, inuubo ang pusa. Susuka. Sige, baba ka muna, suka ka muna. Suka ka muna sa baba. Anong sikreto para makapag-focus ka sa ginagawa mo? Wala naman maraming sikreto. Yun na mismo, nandun na mismo. Yung ginagawa mo, pag-focusan mo. Alam mo, Pilipinas, hindi naman masyadong maraming sikreto tungkol sa mga bagay na basic naman na prinsipyo. Katulad yan, konsepto ng focus. Iba, parang sinasamahan ba ng parang, anong tawag dito? Yung yung law of attraction daw. Law of attraction. Yung law of attraction, yun din yung focus eh. Nirebrand lang nila eh. Law of attraction pa kayo, tapos binibenta nyo yung law of attraction na sinasabi nyo. Good evening, Saudi. Kamusta kayo dyan sa Saudi? Pangasinan, kamusta kayo dyan? Boss Chi, bakit kung sino pa ang nakikitira sa bahay, sila pa yung nagfi-feeling na may-ari ng bahay? Tulad ko, pinsan ko lang na babae nun, pero inawakan ako sa leg kahit nakikitira lang, pero kinukonsinti ng nanay ko pa. May mga tao talaga, lalo yung mga taong tamad. Yung mga taong tamad, tignan mo, baka tamad yan, nakikitira na yan. May mga tao talaga napasok lang sa isang bahay, pakiramdam nila sila na may-ari ng bahay. Hindi na makakataka yun, kasi may mga tao talaga abusado. May mga tao abusado. May mga tao nakakalimot sila sa kung sino yung kausap nila. Minsan nakakalimot na yung may-ari ng bahay yung kausap mo. Minsan nakakalimot ka na supervisor mo yung kausap mo. Minsan nakakalimot ka na boss mo pala yung kausap mo at wala ka palang karapatan. Minsan may mga pagkakataon nakakalimot ang mga tao eh. Pero nakakalimot kasi pinapayagan. Ganun lang naman yun eh. Nakakalimot kasi pinapayagan. Huwag nyo kasing payagan. Ganun lang yun. Paalala nyo sa kanila, dahan-dahan ka, nakikitira ka lang dito. Dahan-dahan ka, nakikitira ka lang dito. Nasasabihan ka mayabang, paalisin nyo. Puta, ganun kasimple. Paalisin nyo. Kayong may-ari ng bahay, kayong may-ari ng kumpanya, kayo dapat yung may karapatan dyan. Kasi sa inyo yan, pag-aari nyo yan, diba?
Sa mga bagay na pag-aari nyo, hindi pwedeng minamandohan kayo doon. Maliban na lang, nagre-request ka ng pagmamando sa kanila. Diba? Kasi may mga ibang pagkakataon, hingi ka talaga ng tulong kung paano mamandohan yung iba eh. Ganun yun eh. May mga pagkakataon, hihingi ka tulong para mandohan. Pero ang pinaka bottom line yan, simple. Kung sino may-ari, siya dapat ang nasusunod. Yun ang sagot ko ron. Brother, Brother, maraming salamat sa iyo. Di ka napapagod para magsilbi sa mga tao. Dahil sa iyo naging matatag ako. Dahil sa iyo nagkaroon ako ng pagkakataon magpatuloy sa buhay. I am OFW from Europe. Salamat sa iyo. Salamat sa pagtsatsaga mong makinig, brother. Uubra lang naman yung public service na ginagawa ko kapag may mga taong natutulungan eh. Salamat sa pakikinig mo. Shoutout boss from South Korea. Ingat kayo dyan sa South Korea. Balita ako naka-martial law doon dyan. Pagpalain ka ng Panginoon Diyos dahil sa tunay mo na tulong na walang kapalit, boss. Paghariin nawa ka ng Diyos. Pagpatuloy mo ang tulong spiritual, boss. Maraming salamat sa turo mo. Salamat sa pagtsatsaga niyong makinig. Salamat sa pagtsatsaga niyong makinig. Sarado today. Oo, sarado kami today. Reuberag. Idol Chi, baka may plano ka magdagdag ng menu beef kadereta. Pa-apply po. Yung mga mag-a-apply, PM na lang kayo. PM na lang kayo. Makapag-boss ako ng isang tao, magdadagdag uli ako ng isa. PM lang kayo. Paalala ko lang sa mga mag-a-apply. Yung a-apply nyo, masamang tao. Masamang tao kayo sa mag-a-apply kayo sa akin, expect nyo na masamang tao ako, ha? Ganun lang kasimple. Yung mga nag-a-apply, expect nyo na masamang tao ako. Huwag kayo magugulat na akala nyo santo yung ina-apply nyo. Hindi. Kung ano bunganga ako sa internet, ganito din ang bunganga ako sa tunay na buhay. Ganun kasimple yun. Para hindi na kayo nagugulat. Sa iba nagugulat pa eh. Okay. Akala ko hindi, wala nang live. Maraming salamat. Boy na naman ang kaluluwa ko. Salamat Gia. Giak Boros. Okay. Sasaglit lang ako. Paalala lang sa inyo ng maraming iba-ibang mga bagay na baka nakakalimutan nyo para makatulong naman ako sa inyo. Sasaglit lang ako ng live para makatulong sa inyo. Kailan ka mag-ooperate dun sa may overlooking? Supposed to be sana ngayon, pero dahil nabuwasan ako ng tao, postpone muna siguro ng isang araw. Siguro baka sa anong araw ba ngayon? Anong araw ngayon? December 5. Siguro baka mga kung hindi December 6, December 7. Tangina, nausog yung putang inang plano na yan eh. Ang dami kasing nangyayari na out of the usual eh. Okay lang. Good morning, sana ang mga kabataan makinig sa payo nyo. Keep up. Salamat po. Ingatan nyo nga lang yung mga anak ninyo sa pakikinig sa akin ha. Alam nyo naman yung bunganga ko may diferensya eh, diba? Alam nyo na yun, yung bunganga ko may diferensya, yung ugali ko may diferensya, yung pagkatao ko may diferensya. Ang gusto ko lang makatulong sa mga kapwa-tao. So piliin nyo na lang yung mga bagay na papakinabangan nyo. Tapon nyo na yung mga hindi ka pakipakinabang. Bossing, pahinga na po kayo. Pati si Posa. Posa sa background. Hindi, mga pusa. Iba dyan, nocturnal eh. Itong isa na to, nocturnal ito eh. Sa gabi, buhay na buhay. Sa umaga, tulog. Mas wala rin dito. Yung itong pusa na to, community cat ito eh. Pusa ng buong community. Pumapasok ko sa bahay ng may bahay, ganun. Minsan iba-iba ng color, galing sa iba-ibang bahay. Itong lugar na to, pinapasok nilang to kapag gabi. Tapos happy siya dito, ganun. Laro lang kami dito, ganun. Pagka gabi, minsan may mga pag uwi namin, nag-aantay siya sa amin dito, galing sa kalsada. Pero community cat ito. Walang diferensya dyan, boss. Totoong tao ka lang. Siguro, kung yun ang definition nyo ng totoong tao. Pero ako, hindi naman ako interesado yung tago mga baho ko eh. Alam nyo naman eh, diba? Masamang tao ako, pipilit ko lang magbagong buhay. So huwag nyo expect na putang ina, dahil lang nagpipilit ako magbagong buhay, banal na tao na ako. Hindi ganun. Okay. Boss, Christian na ba religion? Christian na ba religion? Is tinayo ni Kristo o Roman Empire lang talaga nagtayo nun? Kasi nakita nila yung improvement sa ginawa ni Jesus from Uranus. Si Kristo nagtayo niyan, 16:18 ng Mateo. Sa batong ito tatayo ko ang aking iglesia. Tapos yung mga Kristiyano sa Antioquia, tinawag silang mga Kristiyano sa Antioquia, diba? So overall ang Kristyanismo ang nagtayo talaga si Kristo.
Kristo. Magkatulong sila ng tatay niya. Ganun yun. Oy, hello, Cheddar. Bumalik uli sa akin, Cheddar. Nakatuwa naman itong pusa na to. Ikaw rito. Nakakatuwa ka. Natutuwa ako sa'yo. Ayan. Okay. Batiin mo muna silang lahat. Ano masasabi mo, Cheddar? Ano masasabi mo, Cheddar? Ay, shush, ang pusa. Kamusta ka, Cheddar? Diba? Kaya kita nyo nakakatuwa itong pusan to. Marunong maglambing kahit walang kailangan. Well, siguro baka nagugutom, ganun. Bigyan ko na lang siya ng pagkain mamaya. Pero ito gusto ko rito. Tignan nyo. Diba? Tuwan-tuwa siya. Masaya siya. Nakapikit pa ang putang ina. Nakapikit pa yan. Cheddar, happy ka? Maligaya yung pusa. Maligaya ang pusa. Watching from Paris, France. Kamusta kayo dyan sa Paris, France? Oh, may sugat ka. Napag-away ka na naman. Mga pusa talaga to. Mga pusa talaga, ang hilig makipag-away. Okay, ano pa sasabi yung submarine ng Russia? Aray ko, tangin ng pusa to. Tuntua ka na naman. Nakita ko nga yung submarine ng Russia na yun dito daw sa Pilipinas. Hindi naman, aray ko, putangin na ka. Tuwan-tuwa ang pusa, tuwan-tuwa. Tuwan-tuwa. Naku po, tangin mo, tuwan-tuwa. Understood na yan. Ine-expect ko na talaga na magkakaroon ng mga ganyan dyan. Kasi malayang ano yan eh. Siyempre, obviously, malayang lugar. Kung malayang lugar yan, na hindi pag-aari ng kahit na sino, na pwede mong sabihin South China Sea yan, pwede mong sabihin West Philippines yan. Pero ang pag-aari lang talaga dyan ng mga bansa, yung 200 nautical miles mula sa shoreline. Ngayon, yan, yung buong lugar na yan, malaya yan sa lahat ng mga bansa para makadaan ng kahit na sino. Syempre, nagpapadala ang Amerika ng mga warship nila. Ang India, nagpapadala din ng mga warship nila. So, hindi ngayon katakataka, ang Russia at saka ang mga kaalyado ng, ang China at ang mga kaalyado ng China, magpadala din ng sarili nila. Nagpadala nga dyan ng Russia. Diba sabi ng microphone ko, hello, mic check, hello. Hello, mic check. Pusa ako. Wala nang tulugan to, Chi. Matulog kayo, matulog kayo. Ako naman gusto ko lang naman makatulong sa kapwa-tao diba? So, okay lang kahit medyo puyat ng konti, pagod ng konti, pero nakapangako kasi ako nakakompromiso ako na magla-live ako ngayon So, ito pagtupad lang sa pangako ko, diba, Cheddar? Ang pusa na to. Ito naman. Tuwan-tuwa. Nakatitig pa sa akin. Nakatitig sa akin. Naku po. Napaka-sweet mo naman. Okay. Ano nangyari? Sige, kakalmutin mo pala ako. Okay. Maglalambing ang pusa. Maglalambing. Okay. Ano po masasabi nyo sa Kristo? Asanhong? Hindi ko gets yun. Hindi ka masamang tao, idol. The way you talk at yung pagkagalit mo sa mga korap at ganid na tao, it means ayaw mo na may kinakawawang tao. Totoo, ayoko talaga may kinakawawang tao. Totoo yun, kasi hindi ko rin gusto yun. Hindi ko rin gusto yun para sa sarili ko. Morning, brother. Braxitan. Ano po ang sayo ang success? Pinapaganda na lang naman ng mga tao yung putang inang konsepto ng success na yun Hindi ko nga maintindihan bakit binibenta pa nila yung putang inang konsepto ng success na napakasimple naman ng putang inang success na yun. Ang success is just getting yourself from point A to point B. Yun. Getting yourself from point A to point B. Kung ano yung plano mo, natupad yung plano mo, then that's considered success. Punta kang CR, plano mong tumae ron, hindi ka natae sa short mo, nakapagbaba ka ng pantalon, nakatae ka sa toilet, that's success. Ano ba yun, Cheddar? Ang gulo-gulo mo na. Ang pusa, tuwan-tuwa. Okay. Ganon yung konsepto ng success. Puta, pinapaganda na lang nila yung putang inang tunog ng success na yan. Hindi naman ganon kakomplikado yung tangin ng success na yan. Hindi komplikado yung success na yan. Diba, Cheddar? Sige na. Ito na. Magsasucceed na ang pusa. Yun na, bibigyan na kitang pagkain. Teka lang, gantay muna tayo. Magla-live muna tayo para may pang cat food ka. Bibigay sila stars para sa'yo. Cat food. Shush, ang pusa, nakakatuwa. Okay lang, paminsan-minsan napuyat, bawi na lang sa vitamins. Wala naman akong vitamins
Yung mga ibang empleyado, may bili silang vitamins nila, pero excited na nga mamatay. Gusto ko na makita yung tsura ng kabilang buhay. Curious ako ron, sobra. Okay, ano gagawin mo sa 1 million na maiipon mo, idol? Abangan na lang ninyo, siguro. Abangan na lang ninyo. Mahirap magsalita eh. Pero gusto niyo ng konting hint ng kaperaso. Konti lang, konting hint ng konti. Ang hirap tumakbo. Parang sabi nung sa Biblia, sinong kawal ang sumulong sa kanyang sariling gugol? Pagkakawal ka, kailangan mo ng mga taong magpopondo sa pagkakawal mo. Pag sundalo ka, kailangan mo na magpopondo para sa pakipagbaka mo. Ngayon, yung Project 1M, ipagpapatuloy ko lang yung gagawin ko sa mga kapwa-tao on a large scale. Ang gusto ko, maraming taong matuto. Gusto ko maraming taong may nagbigay 100 stars. May pangkain na si Cheddar. Ay, shush, may pangkain na ang pusa. Root Joy, may nagbibigay ng 100 stars. Salamat po. So, ang gusto ko, maraming tao yung matuto. Gusto ko maraming tao yung umusad yung buhay. Gusto mo ng diretso. Gusto ko maipasa yung alam ko sa ibang mga tao. Yung mga natututunan ko, gusto ko lang ipasa sa mga tao. Diba? Tagapagtawid lang ako ng halimbawa. Papakita ko sa inyo mano-mano, tapos susundan nyo lang yung mga bagay na binigay kong halimbawa. Yung mga gumana, obviously, yun lang yung kukopehin nyo. Yung mga hindi gumana, alam nyo na, hindi nyo na kailangan kopehin yung hindi gumana. Hindi naman nag-make sense yun. Puta, nakita nyo na nga akong pumalpak dun eh. Tapos gagayahin nyo pa. Okay. Next question tayo. Ultimate success ay yung maligtas tayo na huwag mapunta sa impyerno. Yun ang tunay na pagiging successful natin. Totoo yun. Yun talaga ultimate. Yun ang pinaka-ultimate sa lahat. Ang pinaka-ultimate na success sa akin, yung tinatanggap ka talaga ng Diyos sa langit. Yun ang ultimate. Wala nang mas ultimate pa doon. Yung mga putang inang successan na yan sa internet, putang inang yan, pagdating ng panahon, mga failure din ang labas niyan pagka hindi sila tinanggap ng Diyos sa langit. Imagine mo, okay, sige, ang yaman-yaman mo, diba? Ang daming pera, politiko ka, makapangyarihan ka, influencer ka pa. Puta, pag hindi ka tinanggap sa langit, you have come a very long way just to fail in the end. Diba? You have to put that into context, diba? You have to put that on the record. Na kahit gaano ka pa kayaman, kahit gaano ka successful, kahit gaano karami ang mansyon, ang mga sports car, ang mga putang inang bundle ng pera, pag hindi ka tinanggap ng Diyos sa langit, yari ka. Failure ka pa rin. You have come an outstandingly long way just to fail in the end. Ganun sa akin ang konsepto ng success. Si Agapov. Nice meeting you, Sir Chichester. Tindig balayibo ko kanina. Salamat, bumisita kayo. Nakakaya nga totoo, nahihiya ako sa inyo. Na hindi kami nakapagbukas ngayong araw. Pagpasensyahan nyo na. Wala, ganun talaga eh. May mga tao talaga, mag-a-attack talaga sa'yo pababa eh. Ganun talaga, pagpatawad nyo na lang. Alam mo, isa sa mga pinakamalalaking sakit ng ulo ko rito, gusto niya diretso Pilipinas. Ito diretso talaga. Isa sa mga pinakamalalaking sakit ng ulo ko rito, lahat ng empleyado ko, lahat kami, may one way or the other may diferensya. Alam niyo naman na yun na ang gusto ko talagang makakunin yung mga taong may diferensya. Kung hindi man sa pag-iisip, sa katawan, o sa kung saan man, broken spirit, broken mindset, etc. Para makatulong ka na maiayos yung mga tao. May mga tao talaga mas mahilig ba sa chismis kaysa sa hanap buhay. Mas pinili ang chismis kaysa sa hanap buhay. Pagpatawad na lang natin. Naging mabuting tao naman itong tao na to bago siya umalis. Maayos makisama. Sayang. Anyways, moving forward, kuha uli ng bagong isa pang may diferensya sa utak, kaparehas ko. Kuha pa ng isa pang may diferensya sa utak, kaparehas ko. Ganun lang naman yun Itong Project 1M, ang gusto ko rito, makatulong sa maraming kapwa-tao. May mga tao talaga na syempre, diba? Too much familiarity breeds contempt.
Pero hindi pa kasi afford na mahiwalay ako rito ng sandali sa pansamantalang panahon kasi hindi pa naman masyadong malaki yung pondo. Pero pag lumaki yung pondo, maglalagay na ako ng boundary niyan between myself and my employees. Kasi yun ang tama maglalagay ka talaga ng boundary between yourself and your employees para yung personal matters hindi nasasama sa mga professional matters. Ganon yung konsepto. Para hindi too much familiarity. Kasi too much familiarity breeds contempt. Basta lagi mo tatanda, huwag ka papastress sa negosyo mo. Hindi naman ako stress actually meron kang konting stress sa personal na negosyo ko. Pero hindi naman ito personal na negosyo ko Hindi ko makonsider na negosyo to. Naglalaro lang ako rito sa Project 1M. Alam nyo naman na yun Nakaka-stress nga lang kasi syempre yung mga maliliit na inis, ganun. Tapos nagkakapatong-patong, sama na yung puyat, yung pagod, yung mga platform pa, tingnan mo, diba? Tingnan mo yung viewers dito, puta, 123 lang yung viewers diba? Hindi nyo nakikita, 121, ayan, diba? Bakit? Dahil ba sobrang konti ng gustong manood sa akin? Hindi ganun Ang konsepto kasi niya, yung social media platforms ko, punong-puno ng violation, kaya halos ayaw na ako ipakita sa mga tao. Yun talaga isa sa mga pinakamalalaking stress ko. Binabanggit mo nung nakaraan, pabor ka sa death penalty. Pero ang pagkakaalam ko, meron atang sinabi sa Biblia na huwag kang papatay. Ano thought mo dyan? Punta kami sa pwesto mo soon. Namimiss ko na yung sinigang. Sana may 2 times. Dalan ulit kita kape. Ay, salamat brother Jemar. Salamat. Kakauwi ko lang galing sa pagtitinda. Apakasipag mo talaga. Tama ka naman. Nakasulat nga talaga sa Biblia, huwag kang papatay. Pero nakasulat din naman sa Biblia na kapag ka nilabag mo yung 10 utos kasama na yung huwag kang papatay, papatayin ka rin, babatuin ka hanggang mamatay. Baka ang nabasa nyo lang yung nakasulat dun sa 10 utos. Hindi nyo nabasa yata yung tungkol dun sa anong mangyayari pag nilabag mo yung 10 utos. Diba? Ang nakasulat dun, huwag kang papatay. Ikaw, huwag kang papatay. Pero, pag nilabag mo yung 10 utos at pumatay ka, papatayin ka rin ng bayan Diba? Yun ang nakasulat dun Tingnan nyo, tiyagain nyo lang basahin. Babatuhin yun hanggang mamatay. Sino man lumabag sa 10 utos, babatuhin hanggang mamatay. In case hindi nyo alam, merong ganun sa Biblia. Ang nakasulat, huwag kang papatay. Ikaw, huwag kang papatay. Pero pag inutos ng Diyos na pumatay ka ng tao, kailangan sundin mo yun. Nakita nyo naman sa Biblia, napakaraming pagkakataon na nag-utos ang Diyos ng pagpatay, diba? Napakaraming beses na nag-utos ang Diyos ng pagpatay. In case hindi nyo alam, nakasulat kaya yun sa Biblia. Ang dami-daming talata. Naniniwala ka pa ba sa sinasabi ni Buhoy na pangarap maliit pag di kinabahan? Pangarap maliit pag di kinabahan. Alam mo, dapat kasi meron kang dalawang klase ng pangarap Isang short term, isang long term. Yung short term mo, yung long term mo, yun yung ultimate na pangarap mo. Ang short term mo, paano ka makakarating? Anong daan ang gagamitin mo para makarating ka sa long term na pangarap mo? Ganon dapat yung konsepto yung iba nalilito Ang meron lang sila long term lang na pangarap, wala sila short term na pangarap. Ano ngayon na nangyayari? Nasusuya sila. Pag nasuya ka, hindi mo na ngayon gagawin yung long term na pangarap mo. Bakit? Napagod ka na diba? Paano kang hindi mapapagod? Puta, alam mo yung konsepto na wala kang short term na pangarap. Yung pera mo, uubusin mo. Kikita ka, ubusin mo. Tapos gusto mo pala magkaroon ng bahay. Paano ka magkakabahay? Puta, yung pera mo, inuubos mo sa kapresyo. Diba? Uy, salamat. May nagsend ng 10 stars. Norway. Salonga. Salamat. Sige, next question tayo. Hanap ako na iba pang questions dito kasi umuusad I'm a sensitive person. How can I overcome this so I can help myself and my own family? Pagka emotional kang klase ng tao, yan ibig sabihin na sensitive diba? Pwede mong sabihin naman, kasi alam mo maraming ibig sabihin kasi sensitive Pwede kang ibig mong sabihin dyan yung sensitive na alam mo kung ano yung iniisip ng iba, alam mo rin kung anong iisipin ng ibang tao, sensitive ang tawag dun. Pero pwede mo rin namang emotional ka na klase ng tao, kaya mabilis kang ma-offend, kaya ka sensitive, ganun. Alam mo, at the end of the day, it's all about managing your expectation.
Pag halimbawa, empleyado ka, hindi ka pwede sensitive. Diyan, manage mo expectation mo. Hindi pwedeng masigawan ka lang ng boss mo, 'di ba? Mamura ka lang ng bagya, puta, sensitive ka, tas magre-resign ka. 'Di ba? Hindi pwedeng ganun. Bakit? Puta, nandun ka para magtrabaho yan. Nandun ka para kumita ng pera. Yun ang pinaka-bottom line nun. Hindi ka nandun para magdamdam. Andun ka para kumita ng pera. Ngayon, Bien, Anthony, salamat. Kung hindi mo na pala, alam mo yun, kung hindi mo na pala kailangan yung boss mo, kasi bunganga niya, may diferensya, diba? Di mag-resign ka na maayos. Hindi yung tangina, aawulan mo dahil lang sensitive ka. Sensitive kang poke ng ina mo ka, diba? Ang tanong sa'yo, in the first place, ba't ka ba nagtrabaho? Nagtrabaho ka para kumita ng pera, hindi para magdamdam. Diba? Yung iba nalilito eh. Akala nila pag nasa trabaho sila, trabaho ng boss nilang pasayahin sila. Hindi, tanga. Ang trabaho ng boss mo, pasweldohin ka. Kaya ka nga nagtrabaho para kumita ng pera eh. Kung gusto mo pala ng saya, di puta, bumili ka ng saya. Ang saya nabibili naman eh, diba? Ang kaligayahan, hindi. Pero ang saya nabibili. Diba? Ganon yun. Ang saya kasi, ano yan eh, kumbaga parang long term yan eh. Ang kaligayahan, long term. Ang saya, panandalian lang yan. Spike ng dopamine lang yan. Ganon yung simpleng konsepto. Alam mo, Pilipinas, huwag kayong malilito. Huwag kayong malilito. Ulitin ko, huwag kayong malilito. Yung iba, nalilito. Akala nila, pag nasa trabaho sila, trabaho ng boss na pasayahin sila. Tanga, hindi. Ikaw may trabahong pasayahin yung boss mo. Hindi mo trabahong magdamdam, hindi mo trabahong maging sensitive, hindi mo trabahong bla 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 bla. Pag binebenta mo yung oras mo, ang trabaho mo, siguraduhin mo na yung boss mo masaya sa trabaho mo. Yun ang trabaho mo. Siguraduhin na yung boss mo masaya sa trabaho mo. Pag hindi mo na kailangan yung boss mo o hindi mo na gusto yung pamamalakad ng boss mo at meron ka ng ibang lilipatan and then mag-render ka at least 15 days, 30 days, di ba? Para makapag-resign ka ng payapa. Hindi yung puta, boss mo, aawulan mo, nagtiwala sa'yo ng mahabang panahon, kinuha ka ng empleyado, hindi ka tinatanggal kahit putang inang katakot-takot yung kapalpakan mong hindot ka. Diba? Tapos bigla mo na lang aawulan dahil hindi mo na trip yung boss mo. Tangina, nakakalimot kaya ata na pwede ka rin namang tanggalin ng boss mo eh. Diba? Yung iba nakakalimot eh. Nakakalimot sila na yung mga kapalpakan nila pwedeng maging cause ng pagkatanggal nila sa trabaho. Hindi nila naiisip yun ang dahilan kasi ang taas ng tingin nila sa sarili nila na ang akala nila, ang only way lang para maalis sila doon sa trabaho kailangan nila mag-resign. Ulol ang puta. Nakakalimot kang pwede kang tanggalin ng boss mo. Tanga ka. Nakakalimot ka. Sa akin, simple lang naman ang konsepto diba? Babayaran kita, magtatrabaho ka sa akin. Ang trabaho mo sa akin, kung ano yung pinapagawa ko sa'yo, gawin mo. Kung ano ang trabaho ko naman sa'yo, yung trabaho mo na ginawa mo para sa akin, babayaran naman kita. Yun lang naman Asan dun yung may kinalaman sa tungkol sa saya mo? Diba? Asan dun yung may kinalaman sa saya mo? Tanda mo, huwag mo kakalimutan ang dahilan kung bakit ka pinapagtatrabaho ng kung sino mang nasa ibabaw. Kasi merong isang tao, ang tawag mo may-ari, ang tawag mo boss, na yung tao na yun hindi niya gusto yung bagay na pinapagawa niya sa'yo. Ngayon, ano mangyayari? Ang mangyayari, tatanggapin ka niya bilang empleyado niya, gagawin mo yung mga bagay na siya mismo putang inang bilang boss mo ayaw niyang gawin yun o hindi niya kayang gawin o baka hindi na kaya ng oras niya na gawin yun, ikaw ngayon ang gagawa nun. Ano ngayon ang masaya dun? Gagawin mo yung trabahong hindi gustong gawin ng iba. Ano ka ba? Yun nga yung mismong pagiging empleyado mo. Gagawin mo yung trabahong hindi kaya o hindi gustong gawin ng boss mo. Ganun kasimple yung konsepto. Yung iba nakakalimot Tangina, akala yata nila trabaho pa ng boss nilang pasayahin sila. Ano, gago? Puta, ikaw na nga yung tinanggap sa trabaho. Diba? Alam mo yung tinanggap ka na nga sa trabaho para babayaran ka ng boss mo. Ang gusto mo, pasasayahin ka pa ng boss mo. Ulul ang puta. Simple lang naman yung konsepto diba? Hindi ka talaga magiging masaya sa trabaho mo. Ngayon, saan mo ngayon kukunin ang saya? Pwedeng konti, galing sa mga kasama mo sa trabaho. Yun, pwede kang pasayahin ng mga yun. Diba? Kung makasama mo sa trabaho yun, magkatuwaan kayo, ganun, tawanan kayo, ganun. O pwede mo ring makuha sa pamilya mo yung saya. Diba? Sa anak mo, sa asawa mo. Gamitin mo ngayon yung pera mo. Ngayon, ito sinasuggest ko. Ang suggestion ko, huwag kang kumuha ng saya galing sa trabaho. Kumuha ka ng pera galing sa trabaho, tanga. Ganun kasimple yun. Kumuha ka ng pera galing sa trabaho. Kasi yung trabaho na yan, ginawa yan kasi ayaw nung kung sino man yung nagbabayad nung trabaho na yun o hindi niya na kayang gawin yun, hindi ka talaga magiging masaya dun. Simple ang konsepto. Pumunta ka dyan, kumuha ka ng pera, umalis ka, pasayahin mo yung sarili mo gamit yung perang hindi ka masaya habang ginagawa mo. Maliwanag? Maliwanag ba yung Pilipinas? Nagkakaintindihan ba tayo ron? Eto. Villas Glyza. Sir, bakit kaya ang ibang tao nakakalimot lalo na pag tinutulungan nung walang-wala sila? Totoo. Yung mga ganyan, just send them to dogs.
Send them to the dogs. Minsan it's just a matter of setting expectation eh. Setting boundary as well. Pag hindi mo na set ang expectation, hindi mo na set ang boundary, akala na minsan ng empleyado tinanggap mo siya para ampunin mo siya. Tapos lahat ng gusto niya dapat gawin mo bilang employer niya. Tangina may mga ganong klaseng bobong tanginang empleyado eh. Naalala ko yung mga panahon na ako rin bobong empleyado ko eh. Naalala ko yung mga panahon na yun, dumaan din naman ako sa ganyan pagka-bobong empleyado. Dumaan ako dyan sobra. Pakiramdam ko, trabaho ng boss kong pasayahin ako, tapos pag hindi na ako masaya, magre-resign ako o mag-aawol ako o maghahatak pa ako ng damay. Magsasalita ako sa katabi ko ng hindi maganda tungkol sa kumpanya in general. Tapos, yung mga katabi ko na yun, syempre magsasalita din ng hindi maganda tungkol sa kumpanya. Tapos pag sinasabi ko, hindi, magre-resign na ako. Tangina, nag-resign ako, wala naman sumama sa akin, ako lang mag-isa eh. Bobo eh. Tangina, Bobon Chester. Hindi ko makakalimutan yun. Kaya ako nga nasasabi to eh. Ba't ko nasasabi to? Kasi bilang employer, pinagdaanan ko rin yan ng mga panahong empleyado ko, gago. Ganon yun. Baka akala nila kuya charity. Yun nga eh, yung iba akala nila charity. Ang charity, itong ginagawa ko sa social media. Ito ang charity. Hindi ako humihingi sa inyo ng bayad. Pero pag pumasok ka rito sa loob nitong boundary kung saan ako nandun, employment ang tawag dun. Empleyado kita. Yung iba nakakalimot eh. Tangina, akala yata nila, kinuha ko sila para ampunin sila. Ulul ka ba? Akala mo kikita ka ng pera dito, tuloy-tuloy lang papasok sa'yo pera, habang tangina mo hindi mo ginagawa yung trabaho mo? Ulul ka ba? Tangina si Raulo, puta, akala yata nila father figure nila ako. Kukuha lang sila sa akin ng allowance, papayang allowance. Tapos hindi nila gagawin yung trabaho. Tanga ka ba? Tangina mo, tanggalin lang kita rito, ganun kasimple. So dun sa mga tatamad-tamad na mag-a-apply sa akin, kinang-ina nyo, kung aayusin nyo sarili nyo, tatanggapin ko kayo. Kahit tatamad-tamad ka, okay lang yun, walang problema ron. Kahit bobo ka, tatanggapin kita, walang problema ron. Pero so set ko expectation mo rito, na kung dito mo gagawin sa akin yung ganyang klase ng katamaran mo, ganyang klase ng kagaguhan mo, hindi uubra yan dito, ang ending dito, tatanggalin lang kita. Ganun kasimple yun. Diba, Cheddar? Bumalik uli sa akin yung pusa eh. Salamat sa advice mo, idol, tungkol sa trabaho. Yun pala ang kailangan ko. Magpakababa hanggang makuha ko yung gusto ko. Oh, ganun talaga. Tangina Pilipinas, ganun talaga. Magpapakababa ka talaga. Magpapaka-humble ka talaga. Hindi ka pwede magpaka-hambog, putang ina. Baka nakakalimot ka ng may-ari ng premises may-ari. Hindi ikaw. Makikipasok ka ron, makikipunta-punta ka ron, bibigay mo yung serbisyo mo ron, tapos bibigyan ka ng pera. Pabalik, ang tawag doon, trabaho. Ang trabaho, ang tawag doon. Hindi ikaw ang may-ari ng lugar, so hindi ka pwedeng umarting para kang may-ari ng putang ina. Kailangan pa ng boss mo, puta, pasayahin ka pa. Ganun lang naman yun eh. Ngayon, sasabihin mo, tang ina mo, napaka-unfair mo talagang hayop ka, Chester. Bakit? Hindi ba ganun din naman kapag ikaw na ang employer? Palit lang kayo. Ikaw naman ngayon yung employer. 'Di ba pag pupunta ka sa palengke, ikaw yung nasusunod. Pag pupunta ka sa palengke, ikaw yung nasusunod. Pag bibili ka ng kahit na ano, kay isda yan o gulay yan, ikaw ang makakapili kung anong gusto mong isda, anong gusto mong gulay. Hindi ka pwedeng pilitin ng kahit na sinong nagbebenta. Bakit? Ikaw yung may hawak ng pera eh. Ikaw yung magbabayad eh. 'Di ba? Uy. Ano ba, Cheddar? Teka lang, nagdi-discuss ako. Hindi ako nai-stress, relax ka lang. Nakakatuwa naman talaga itong pusa na to. Kaligayahan na itong pusa na to, nakakatuwa. Pag nakikita niya na-stress ako, ganyan to. Ganyan. Itong ano, kakatuwa. Pinapahimas mo sa akin ulo mo. Okay, sige. Pag nakikita niya na-stress ako, lumalapit sa akin to, tapos uupo sa akin. Sige, kikis-kis niya yung ulo niya sa mukha ko. Nakakatuwa itong pusa na to. Nakakatuwa talaga itong pusa na to. Sandali nga, mabilis lang. Papos lang ako sandali, wag kayo alis ha. Kukuha lang ako ng mga dagdag na ilaw kasi itong mga ilaw ko medyo madilim na eh. Sandali lang ha, mabilis lang to. Dahil lang, papos ko lang muna sandali yung broadcasting ko.
Okay, continue. Okay, continue tayo. Okay, tuloy-tuloy tayo. Hello po, napanood ko po yung debate nyo sa Usap-Usap University. Salamat. Thank you. Okay, is din yung Usap-Usap University na yun. Gulat ako, biglang naka-feature na lang yung debate ko rin. Gulat din ako rin, naka-feature na lang yung debate ko rin. Dali nga, pupunasan ko nga muna sandali yung ano. Okay, sige, game. Tuloy-tuloy tayo. Yan na nagpapasaya sa'yo, Searchy, ano, yung cut mo. Yung bibigyan ka ng kasiyahan yan. Oo, si Cheddar. Nakakatuwa itong pusa na to, sobra. Andun yan sa loob, pumasok mo nasa daliron sa loob. Sarap ng sinigang, boss, nawawala yung stress. Ni misis ko. Nawala yung stress ni misis ko. Oh, nawala yung comment. Hindi lang yung stress, nawala pati yung comment. Ayun. Sa advices niya, palagi yan, boss, kasi naapektuhan siya ng mga taong mahilig manira sa kanya, lalo na sa magulang. Lagi siyang sinisiraan at minamata, boss, pero nandito para sa kanya. Oo, marami talaga ng mga taong mapangmata. Ang mga karamihang mga tao, ito napansin ko sa lipunan, ang karamihan ng mga taong mapangmata, yung mga putang inang walang resulta. Yan ang pansin ko. Yung mga taong mapangmata, yan yung mga taong walang resulta. Hindi nyo napapansin yung mga tamad, yung mga batugan, mga walang laman ng resume, yung mga putang ina, yung mga yan yung mga yan yung mga mapangmata. Ang dami nila, sobrang dami nila. Ang dami nila. Yung mga walang nararating, yan na malakas magbando sa buhay mo. Wala silang oras manduhan yung sarili ng buhay. Mahilig makialam. Paano papakitunguhan ng narcissist na tao, lalo na magulang mo? Huwag mong ibigay yung attention mo sa kanila. Yung narcissism, gagana lang yan kapag binibigay mo yung attention mo sa kanila. Sarili lang kasi nila nasa isip nila, diba? Pero tingnan mo, pag hindi mo binigay yung attention mo sa mga tao na yan, tignan natin kung gagana yung narcissism nila. Wala kang attention na binigay, diba? Gagana lang narcissism yan kapag binigay mo yung attention mo sa kanila. Gagana lang yung sarili lang nila importante, ganun. Pero tignan mo, yung narcissism nila, tignan mo, hindi gagana yan kapag di mo binibigay attention mo dyan sa mga tao na yan. Sa kanila lang yan. Pero hindi ka maapektuhan. Watching from Osaka. Kamusta dyan sa Japan? Dami po ako natutunan sa inyo. Salamat po, salamat. Nagpapasaya sa akin araw-araw pag nakikita kong anak kong masaya. Good, ayos. Ingatan nyo nga lang, nakaka-addict yan. Paalala ko lang sa inyo, lalo na sa mga magulang. Nakaka-addict na makita mo yung anak mo na masaya. Baka nakakalimot yung iba sa inyo. Tangina, para lang sumaya yung anak niya, binibigyan niya na ng lason eh. Papakainin ng hotdog, ham, yung mga may preservatives, puro ganun na lang yung pagkain kasi ayaw nakikita ng mga magulang yung mga anak nilang hindi masarap yung kinakain. So anong nangyayari? Mga bata pa, puta, may cancer na. Mga bata pa, tuyo utak, bibigyan na cellphone. Ngayon, anong nangyayari? Kaligayahan mo makita yung anak mo masaya, anong nangyayari? Naging addiction mo na makita yung anak mo na masaya kahit mali na yung ginagawa. Naka-idlip ako, open pa rin yung live mo dito sa cellphone ko. Napapanaginipan na kita. Ayos yun Okay, sige, doon tayo sa mga tanong ninyo. Czech Republic, kamusta kayo dyan? Lahat ba ng tao dyan, puro Czech? Doon tayo sa mga tanong ninyo. Salamat, Chai Chester. Dahil sa pakikinig ko sa'yo, lumalawak yung pangunawa ko na i-apply ko sa buhay. Nakakapagpayo ng practical sa mga bagay sa mga anak ko. Ayos. Yung mga anak ninyo, wag ninyong pasasasain sa kapritsyo. Papaalala ko lang sa inyo na oo, masaya ka bilang magulang na makita mo yung anak mo na masaya. Pero hindi saya ang purpose ng buhay. Kailangan turuan mo ng disiplina yung anak mo. Otherwise, ibang tao magtuturo ng disiplina dyan, tapos di ka na matutuwa. Tangina, yung disiplina makukuha nila, busalsal na klase ng disiplina. Isipin mo, kung marinig niyo yung disiplina, galing kay Bugoy, di nagparami ngayon ng asawa yan. Diba? Sabihin nila, hindi naman ika para sa lahat ng buhay na to. Hindi talaga para sa lahat, pero kawawa yung mga taong sumusunod sa inyo. Yung hindi sinasabi nyo hindi para sa lahat, nagpaparami ng asawang puta. Pangit ng trip eh. Pero pagpatawad na natin yun sa kanila kasi mga personal na trip nila yun eh. Ang hindi ko lang talaga trip, yung tinuturo nila sa mga tao. Okay, doon tayo sa mga tanong ninyo. Pag wala na kayong tanong, syempre out na ako. Ilang minutes na ba ako? Hindi ko makikita kung ilang minutes na ako. Walang timer. Walang timer kung ilang minutes na. Sige, doon tayo sa mga tanong ninyo, Pilipinas. Kung wala nang tanong, out na ako. Bumalat kayo ng mga tanong. Ano nangyari? Mabagal yung internet. Okay.
Mula umpisa, Betchay, hello, kamusta ka? Panood kita, mas luwak isip at pasensya ko. Dala ko na yan hanggang sa mawala ako sa mundo. Yun lang naman talaga kasi talaga interest ko sa inyo. Ang interest ko, makapagturo lang ng libre. Nga lang, kasi, diba? Ang problema, hindi naman kasi pwedeng turo lang ng turo. Tapos hindi mo ngayon na-a-apply sa personal mo yung mga bagay na tinuturo mo, diba? Mahirap yung ganun eh. Doon mo malalaman yung mga tao kung talaga ba totoo yung mga pinagtuturo nila sa internet eh. Kapag nakikita nyong ina-apply talaga nila. Yung sa akin, ang ginawa ko, gumawa na mismo ako ng hanap buhay para pakita na sa inyo mano-mano. Kasi tignan nyo, hindi nyo napapansin sa social media, puta, toxic. Punong-puno ng mga taong ang daming mga pinagtuturo sa mga tao. Lahat na lang nagtuturo, putang ina, nakakasuya na. Walang kumikilos, walang gumagawa, lahat sila, ituturo ko sa ito, akin na pera mo. Tuturo ko sa ito, akin na pera mo. Akin na pera mo, tuturo ko sa ito. Yun ang karamihan ng mga tao ngayon eh. Tangina, napapansin nyo? Di nyo napapansin, Pilipinas, lahat na lang may bayad. Di nyo napapansin, mentor-mentor, ganun. Tangina, mentor-mentoran na lang lahat ng tao. Lahat ng tao, putang ina, mentor-mentoran na lang sa internet, nakakasuya na. Di ko na itanong sa'yo kung ano mas magandang motivation for self-discipline. Ang magandang motivation for self-discipline, resulta. Ano ba resulta ang gusto mong mangyari sa buhay mo? Kung ano ngayon ang kailangan mong resulta, doon mo ngayon malalaman kung anong disiplina kailangan mo ilagay. Yun ang sagot ko ron. Boss Chi, magkaka-people power ba dito sa Pinas? Malabo yan. Tangina, masyadong tuyo na utak ng mga Pilipino para mag-people power pa. Hindi na nga lumalabas para bumili pagkain, people power pa. Hindi napapansin, puta, maluluho na mga tao ngayon. Gusto nasa bahay na lang, nakatanghod, nagse-cellphone. Maghapon, magdamag na nagse-cellphone, halos ayaw na lumabas. Palagayin nyo ba, magtsatsaga pa sa initan ng araw para mag-people power yung mga yan? Malabo sa sabaw ng puset yan. Halos lahat nga keyboard warriors na lang eh. Puta, magkaka-people power. Saan? Sa internet? Sa internet, magkaka-people power. Ganun ba? Ayaw na nga lumabas sa mga tao. Puta, bibili na lang ng pagkain sa labas. Ayaw pa eh. Gusto papadeliver pa sa bahay eh. Pupunta ng palengke para mas mura. Ayaw. Ang gusto, papadeliver. Puta, doon na rin nauubos yung pera nila. Ano papayo mo sa mga men in uniform na gusto magnegosyo o naghahanap ng passive income? Ito. Hi, Sir Mike. Ito, diretso. Mag-ipon ka. Mag-ipon ka na mag-ipon. Pag hindi mo pa alam kung ano gagawin mo sa pera, mag-ipon ka na mag-ipon. Mag-ipon ka lang na mag-ipon. Pag hindi mo pa rin alam kung ano pa rin gagawin mo sa putang inang pera, mag-ipon ka pa rin na mag-ipon hanggang sa alam mo na kung ano gagawin mo sa pera. Hindi ka mamamali sa pag-ipon. Pero pwede kang lagi na lang nagkakamali tuwing naglalabas ka ng pera mo. Yan ang sagot ko ron. Okay. Boss Chester, ask ko lang if aware ka ba sa personality mo sa Myers-Briggs type indicator. Na curious lang ako sa learning process mo, sa personality mo. Hindi ako interesadong i-self-diagnose ang sarili ko. Hindi ako interesado in self-diagnose ang sarili ko. Wala rin akong pakialam sa diagnosis ng mga psychologist, psychiatrist. Wala akong pakialam dun. Kung sa sarili ko ang pinag-uusapan hindi ako interesado in self-diagnosis, hindi ako interesado sa diagnosis ng kahit na sino pa. Wala akong pakialam dun. I am who I am at ako na rin na nagko-correct sa mga pagkakamali ko. Ganun ang sistema ko. Pero syempre, hindi naman pwedeng lahat kayo ganun. Hindi pwedeng lahat kayo ganun. Yung iba sa inyo, kailangan talaga ng psychiatrist, kailangan talaga ng psychologist. Yung iba sa inyo. Pero ako, personal, ayoko. Simple lang naman ang konsepto eh. Nag-aantay na lang ako mamatay. Gumagawa ako ng mabuti sa kapwa-tao habang nag-aantay mamatay. Yun na lang. Yun ang pinakamagandang mindset na meron ako mula nung pinanganak ako. Wala na ako interes sa mga tao. Ang interes ko, gusto ko lang makagawa ng mabuti sa kapwa-tao ko para makita ng Diyos, tapos mamamatay na ako pagdating sa dulo. Yun lang ang gusto ko. Wala na ako ibang gusto. Ang gusto ko lang makapagpabango lang sa Diyos, ganun. Kaya tingnan nyo, wala kayo nakikitang mga charity ko na merong mga maliliit na mga na pinapakita ko pa sa mga tao. Yung mga yun, hindi ko na bayad yun eh. Hindi nababayaran sa akin ng Diyos yun pagdating ng araw. Hindi nga counted yun sa mga mabubuting ginawa ko. Yung mga nakita nyo sa internet na ginawa kong mga charity, hindi counted yun pagdating ng araw. Pero ang pinipili ko lang na mga charity sa madalas na pagkakataon, yung mga charity wala nang alam ang mga tao. Yun. Hindi ako masyadong mahilig maglabas ng mga charity works ko. Tahimik lang ako. May mga taong natutulungan pero tahimik lang ako. Ayokong nagpapakita sa mga taong nagpaparangya pa ako. Tinulungan namin ang barangay na ito. Putang ina. Tinulungan namin dito. Tapos ipopost namin sa internet. Tangina, hindi ako interesado sa ganun.
Tutulong na lang ako sa mga taong gusto kong tulungan, tapos tahimik na lang sila. Tingin mo, idol, business palamig, soya na concept like energy drink pero fruit base. Pwede, ubra yun. Pero alam mo, nakadepende yan sa kung paano mo ipamarket sa mga tao. Lahat naman ng bagay sobrang ganda eh. Nagkakatalo na lang yan dun sa konsepto ng kung paano mo imamarket sa mga tao. Uubra yun nasa isip mo, gagana yan. Marami nang nagsubok na gumawa niyan. Ngayon, it's just a matter of kung paano mo kukumbinsihin ng mga tao paano bilhin yung produkto mo. Ganun kasimple yun. Pero gandahan mo yung produkto mo. Ano religion mo? Hindi ako nag-disclose, brother. Pasensya ka na. Kasi baka mamaya, tangina, mali pala ako eh. Masama ko pa kayo sa impyerno. Pasensya ka na. Hanap ka na lang ng sarili mong religion. Basta ako, ang ginagawa ko na, papakita ko sa inyo yung mga bagay na nakasulat sa Biblia. Na mga mga bagay na hindi pinapakita sa inyo ng mga pastor ninyo. Kasi ang dami niyan eh, mga tungkol sa ikapo na hindi naman nautos yan sa panahon ng Kristyanismo, 'di ba? Tangina mga pastor, putang ina, napakatatakaw nyo kasi sa pera kaya ini-implement nyo pa rin yung minimum na yan. 10% daw kuno, sabi nila, pero sabi na lang nila 'yun. Ang sabi kasi ng Biblia, utos yan sa mga sa mga Israelita, 4-4 ng Malakyas. Pero syempre, Malakay 3:10 lang sila, 'di ba? Doon lang, Malakay 3:10 lang. Pero yung Malakay 4:4, hindi na nila babasahin yun. Bakit? Tatago na nila yan. Syempre, nakasulat doon para sa Israel, hindi para sa Pilipino eh. Diba? Diba? Na syempre, hihilutin nila Biblia. Kahit ang sabi sa Biblia, dun sa, binabasa din naman nila yun eh, diba? Sa ikalawang Korinto 9:7, diba? Magbigay ang bawat isa ayon sa pasya ng puso. Diba? Syempre, hihilutin na nila yun. Kunyari, 10% yung minimum. Tapos pag mas lumaki pa sa 10%, okay lang. Tinatanggap ng Diyos yan. Happy ang Diyos pag mas marami kang binigay. Pero pagka mas mababa sa 10%, ninanakawan mo ang Diyos. Ganyan yung mga putang inang mga pastor na yan eh. Pag ganyan ang script ng pastor nyo, tang ina, papunta kayo impyerno dyan sa pastor na yan. Pag ganyan ang script ng pastor nyo, papunta ng impyerno yan. Diretsahan lang tayo, panluloko ng kapwa yung ginagawa ng pastor ninyo. Ang minimum daw 10%. Tangina, wala ka naman mabasa sa ikalawang Korinto 9:7 na 10% na minimum dun eh. Wala eh, nakasulat dun, magbigay ang bawat isa ayon sa pasya ng puso. Yung puso mo magpapasya. Diba? Hindi yung tangina, nakabasa sila ng talata galing sa lumang tipan, hihilutin nila para sumang-ayon sa bagong tipan. Ano na ngayon ang pinagkaiba ng luma at bagong tipan? Ano, pinagkaiba ng luma at saka bagong tipan sa mga tao na to? Ang ginagawa nila, kapag bawal kumain ng baboy, lumang tipan yan. Pero pag Malakay 3:10, okay lang, tawid natin yan sa bagong tipan. Putang ina mga tao to, manloloko talaga kayo ng kapwa eh. Manloloko talaga kayo mga kapwa-tao eh. Ang daming pastor ulul eh. Ang dami talagang pastor ulul. Sira ulo. Ang daming pastor sira ulo. Ayan tamo. Katawa. Tara. Jan Betes. Yan maganda. Tangina, mga ganitong tanungan. Tangina. Okay, bossing, nabanggit mo yung goal mo is gumawa ng mabuti para sa Diyos. Pero parang nabanggit sa Bible yung salvation by faith in Jesus. Pero not by works. Ano masasabi mo dun, boss? Tama yun, nakasulat talaga yun. Nasa Epeso yan, kapitulo 2. 2:9 na Epeso yan eh. 2:7, ganun, 2:9 na Epeso. Basta kapitulo 2 yan ng Epeso. Alam mo, huwag kayo maniniwala sa mga pastor nyo para sabihin yung works na tinutukoy dyan, lahat ng gawang mabuti hindi na importante. Huwag kayo maniniwala sa mga pastor ninyo. Tangina, sa kanila, pananampalataya lang daw, okay na, hindi na daw kailangan gumawa ng mabuti. Tanong mo sa pastor mo, pastor, okay po, hindi na po kailangan gumawa ng mabuti. Yun po bang, yung tithes ba, tithes? Yan ba mabuti ba yan o masama? Siyempre sabihin, pastor, mabuti yan, mabuti. Nag-aalay ka kay God. Okay, sige, ayos. So, hindi na rin po ako magbibigay sa inyo ng tithes. Bakit? Sabi nyo, hindi na po kailangan gumawa ng mabuti. Diba? Pananampalataya na lang, okay na pala eh. Ba't magbibigay pa kami ng tithes? Hindi, ninanakawan mo si God. Utang ina mga pastor yan. Alam mo, ang Epeso, kapatid, brother, hindi yan nagsimula sa kapitulo 2. Ang Epeso nagsimula yan sa kapitulo 1. Ang Epeso hindi nagsimula sa kapitulo 2:7. Basahin mo ng buo, maintindihan mo. Ang tinutukoy doon, dalawang klase ng gawa. Isang gawa na ginawa mo sarili mo lang, inimbento mo lang yung gawa na yon, at saka isang gawa na pinapagawa sa iyo ng Diyos. Huwag nyo kakalimutan, Pilipinas, merong mga gawa ng pananampalataya. Merong mga gawa ng pananampalataya. 'Di ba? Not by works, but by faith ye are saved. 'Di ba nakasulat 'yon? Huwag nyo kakalimutan, Pilipinas, merong mga gawa ng pananampalataya. At mababasa mo rin sa Biblia yan.
Huwag nyo kakalimutan na ang katawan na hiwalay sa espiritu ay patay, gayon din naman ang pananampalataya na hiwalay sa mga gawa ay patay. O, tamo? Diba? Yung pananampalataya hiwalay sa mga gawa ay patay. Paano mo patutunayan yung pananampalataya mo kung hindi nakikita sa gawa? Diba? Alam mo, yung mga pastor na nagtuturo, hindi na daw kailangan gumawa ng mabuti, mga bula ang propeta yan, dadaling kayo sa impyerno niyan, diretsahan lang tayo. Tangina, kahit anong gawin mong kagaguhan, pwede. Hindi ka na kailangan gumawa ng mabuti. So kahit rapin mo nanay mo, ayos lang yun, pupunta ka pa rin sa langit. Kahit patayin mo tatay mo, ganun. Kahit maging serial killer ka, 'di ba? Bakit hindi na kailangan gumawa ng mabuti? Pananampalataya lang, pastor, pananampalataya. So okay lang pala kahit hindi na po kami magbigay ng tithes. Pastor, okay lang, no? Kahit hindi kami magbigay ng tithes. Bakit? Kasi hindi na kailangan ng mabuting gawa. Ang kailangan lang pananampalataya. Tapos ngayon, sabihin ng pastor mo, hindi ka, kailangan magbigay ka ng tithes. Bakit? Dinanakawan mo ang Diyos. Tangin ng mga tao yan. Alam mo talaga, pera lang talaga habol sa'yo. Wala silang pakialam sa kaluluwa nyo. Pera lang ang habol nila sa inyo. In short, kahit ano pwede mong gawin, kasi hindi mo na kailangan gumawa ng mabuti. Kahit ano, pwede mong gawin. So kahit gumawa ka pa ng masama, maghapon, magdamag, ayos lang yan. Bakit? Kasi kahit anong gawin mo, pwede. Kasi hindi mo na kailangan gumawa ng mabuti. Ganyan yung mga gagong pastor eh. Ganyan yan. Tangina mga ulul na pastor, yung mga hayop na yan. Mag-iingat kayo, Pilipinas. Napakarami nila sa Pilipinas. Napakarami nila. Napakarami ng mga tao na nagtuturo na pananampalatayan na lang daw, hindi na daw kailangan gumawa. Straight out, yung mga ganong klase ng pastor, dadaling kayo niyan sa impyerno. Diyan kayo magpapaakay ng kaluluwa nyo, diyan nyo bibigay pera nyo. Naubos na nga yung pera mo, papunta ka pa sa impyerno pag sunod mo dyan sa pastor na yan. Tangina, mag-iingat kayo sa mga ganyang klase ng pastor. Mag-iingat kayo sa ganyang klase ng pastor. Mga hayop yung mga, hindi mga tao yan. Boss, maiba lang. May nag-edit na ba ng tarpaulin nyo ng sinigang? Willing mag-send ng design for free, it need mo pa, bossing. Okay lang. Yung sige lang gumagawa ng design ko ngayon ng tarpaulin. Tapos meron yatang nakausap na si Gil tungkol sa printing. Pero hindi pa kami makapagsimulang mag-operate. Nabawasan pa ako ng isang tao. Mag-hire rin pa ako. Siguro isang tao pa. Isa o dalawang tao. Tignan natin. Iniisip ko nga rin magkaroon ng may curious ako naman magtatanong sa inyo, Pilipinas. Payag ba kayo magkaroon ng isang tambay nights? Isang gabi natatambay lang tayo doon sa pwesto. Kahit di kayo bumili, ayos lang. Makitambay-tambay lang, kwentuhan lang tayo, ganun. Makapag-usap-usap lang tayo tungkol sa maraming bagay ng buhay. Tambay nights. Tapos tayo lang, as in literal na mga tao na hindi magkakakilala, magkikwentuhan tayo tungkol sa mga personal na mga buhay natin, tapos re-resolbahin natin lahat ng mga issues ninyo. Kung kaya, syempre. Hindi naman lahat ng mga issues ma-resolve ko. Hindi ko kaya resolbahin lahat ng issues. Pag ba kayo ron, magtatambay nights tayo. Yun, okay. Tangina, kaysa tumambay kayo sa mga bahay nyo, diba? May mga iba, tangina, wala lang talaga magawa sa mga bahay nila eh. As in, literal, wala talaga silang ginagawa, nakatanghod lang, nasa bahay lang. Tama, bossing, ganda na sagot mo dyan. Yung iba kasi, pinaghihiwalay yung faith at good works eh. Yung good works, result ng faith, kumbaga. Makikita mo yung good works dahil sa faith. Tama po ba, boss? Oh, yun, tama yun. Hindi, meron kasing mga tama yun. Merong mga gawa ng pananampalataya. Yung mga pinapagawa ng Diyos, pinapagawa ni Jesus. Yun yung gagawin mo. Dun sa Biblia, yun ang babasahin mo. Yung mga pinapagawa ng Diyos, yun ang gagawin mo. Yun yung gawa ng pananampalataya. Kasi ginagawa mo yun dahil sa pananampalataya. Pero may mga ibang tao kasi, kasi mo, hindi mo nakikita yung mga politiko, sila lang gumagawa ng sarili nilang mga gawa, akala nila tatanggapin ng Diyos yun eh. Yung mga pagpapabango nila sa publiko, namimigay sila ng pera, tapos lalagyan ng camera, papakita sa mga tao. Diba? Yung mga yan, alam mo yung mga yan, hindi tinatanggap ng Diyos yung mga ganyang klase na mabuting gawa. Hindi tinatanggap ng Diyos yung mga ganyang klaseng mabuting gawa. Ay, yun. Ang dami nagtatanong tungkol sa tambay nights. Oh, G. Sige, boss, kailan? Hindi ko pa alam eh, pero official day siguro. Anong araw ang suggestion nyo? Yung araw na pinakamaluwag sa inyo? Kayo na lang tatanungin ko. Anong araw ang pinakamaluwag sa inyo? Tapos, siguro yung live natin, maganda, yung live natin, manggagaling na lang doon sa tambay night. So, habang nagkikwentuhan tayo, ganun, i-live natin, tapos yun na rin yung maririnig ng mga tao, ganun. Tuwing Sabado.
Sabado. Yun, oh. Okay sa inyo Sabado? Friday night, boss, at Sabado. Magandang tambay nights. Ano mas gusto nyo? Biyernes o Sabado? Kasi ang pag alam tapos ng trabaho, ganyan yung isip ko. Ay pangit naman kasi pagka weekdays, eh. Siyempre, may pasok pa kayo na bukasan. So malamang ang mangyayari niyan, magkakapuyatan. So ganun. Kasi hanggang alas 3 ng madaling araw yun eh. Ano gusto nyo? Biyernes, Sabado? Friday. Ano rank na po kayo? Mythic na ako. Mythic na ako. Oh. Friday ba o Sabado? Minsan ba sumagi sa isip mo mag-handle ng community na gusto mong tulungan magbago mga buhay nila? Pero tulong-tulong. Oh, yun nga mismo yung gusto kong mangyari. Yun, tangina, gusto niyo ito na lang. Spill ko ba kung ano gagawin ko sa 1 milyon? Gusto niyo ba Pilipinas? Spill ko kung anong gagawin ko sa 1 milyon. We can resolve problems din. For example, may kanya-kanya tayong project 1M. Matutulungan natin isa't isa. Maabot. Friday at Sabado. Friday, bossing. Anong oras po? Sabado. Saturday. Sabado nights. Saturday. Majority Sabado, no? Sabado. Hindi, ganito na lang. Kasi 154 lang yung nanonood eh. Ngayon, konti lang 150 plus lang eh. Pang crypto 1M. Hindi, gusto ko lang maintindihan ninyo Pilipinas na yung 1 milyon na ipinagkatiwala nyo sa akin. Ipinagkatiwala nyo sa akin yan. Hindi yan pera ko. Yung 1 milyon. Yung 1 milyon, nakikitain ng Project 1M, yan yung, tinitignan ko yan, hindi ko pera. Tinitignan ko yan na pera na ipinagkatiwala sa akin ng mga tao. So, ang gusto kong mangyari sa pera na yan, mga tao rin ang makinabang at hindi ako. Kasi okay naman ako sa sarili ko. Ayos lang ako. I'm doing well in life, just so you know. I'm doing well in life. Okay lang ako sa buhay ko. Nakakain ako 3 beses ang araw, may bubong sa ibabaw ng ulo ko, may damit ako na sinusuot. I'm doing okay. I'm doing well. Pero yung pera nakikitain na itong Project 1M, hindi ko maatim sa sarili ko, sa kaluluwa ko na sa akin yan. Ako ang may-ari ng 1 million. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, di ba? I will have a fucking million pesos after all of this is done. Pero yung 1 milyon na ipapahawak nyo sa akin, ang consideration ko dyan, ipinahawak lang sa akin ng mga tao yan. Pera ng taong bayan yan, na ipinagkatiwala nila sa akin. Hindi yan para gagastusin ko tas ako lang mag-isa makikinabang. Ayoko nun. Na nandidiri ako sa sarili ko kung magkakaganon na pinagkatiwala nyo sa akin yung pera. Tapos ako lang mag-isa yung makikinabang. Hindi ganon. Hindi magiging ganon yun. Nanganganing-ngani ako. May hanap buhay naman ako eh. Sarili. May hanap buhay ako eh. May pera ako, sarili. Meron akong sarili kong pera. Pero hindi para yung pera ng kapwa-tao ko na ipinagkatiwala sa akin, kakainin ko. Tapos bibili kong sports car. Iyayabang ko sa inyo ang putang inang sports car na binili ko gamit yung pera na ipinagkatiwala nyo sa akin nung bumili kayo ng sinigang ko. Hindi magkakaganon yan. Yung ipagkakatiwala nyo sa akin, pagtatapatan ko yun. Kasi ang tapat sa kaunti, tapat din naman sa marami. Yun yung nakasulat eh. Ang tapat sa kaunti, tapat din sa marami. Sige, dun tayo sa mga tanong ninyo. Salamat sa sagot mo, boss. Totoo yan, church musician ako. Para lang din transparent sa'yo. Ask ko na din, anong opinion mo sa tattoo? Sabi sa Bible, ang katawan ay templo ng Holy Spirit. Asan yan? Holy Spirit. Templo ng Holy Spirit. Ang side ko kasi, bossing, kung nagka-tattoo before malaman ay okay lang. Pero if alam na mali, tapos saka mag-tattoo, yun ang kasalanan. Tama po ba? Kasalanan yun ever since. Pero kung alam mo naman na, hindi ka naman uungkatin ng Diyos sa mga bagay na hindi mo naintindihan. Hindi naman, in fairness naman sa Diyos, sa pagkakilala ko sa Diyos sa mahabang panahon, hindi naman, hindi katulad ng batas ng tao, ang batas ng Diyos.
Oo, may mababasa kang kontra doon kasi meron parang something na isang talata na nagsasabi ng gano'n eh. Pero pagkakilala ko sa Diyos kasi, hindi ka uungkatin sa bagay na hindi mo naintindihan. Pag di mo naintindihan, titignan talaga ng Diyos ang puso eh. Sa puso siya nagbabase. Yun ang pagkaintindi ko sa mahabang panahon sa pagbabasa ko ng mga libro na luma. Ang Diyos hindi ka uungkatin, hindi ka uuriratin sa bagay na wala kang malay. Kasi wala kang malay dun eh. Pero syempre may common sense naman. Pag di mo ginamit yung common sense mo, kasi di ba, meron namang mga utos na isinulat ang Diyos sa puso na kahit yung 10 utos, mababasa mo dun eh. Wag kang mangangalan niya, wag kang sasaksi sa di katotohanan, wag kang papatay. Yung mga yan, alam mo naman sa sarili mo yan. Nilagay na ng Diyos sa puso mo yan eh. Nilagay na ng Diyos sa puso mo yan. Teka muna pala, puta, na-realize ko, umaga na. Napasarap na tayo. Sige, iniisip ko magkaroon ng tambay nights. Magpapa-survey ako maya-mayang konti. Tapos sagot na lang kayo sa survey mamaya. Maraming salamat sa oras nyo, Pilipinas, kasi napansin ko rin kasi dumidilim na tong ilaw ko rito eh. Naubusan na ng charge. Ayan, putang ina naman, namatay na nga. Sige, mamaya magpapa-survey ako kung anong araw ninyo gusto tambay nights. Para sama-sama tayo, magkikwentuhan lang tayo. Diba? May mga problema yung bawat isa. Makakapagkuro-kuro tayo sa isa't isa. Sige, magandang umaga sa inyo, Pilipinas. Mahal na mahal kita. Kita-kits. Bye-bye.